Marami po tayong mga bagay na dapat pasalamatan sa Panginoon. At alam natin na hindi naman po naging madali ang 2025. Isa ito sa taon na medyo ramdam ng lahat. Ang kabigatan, ang pagtaas ng presyo, ang pagtipid sa kamatis. Praise God. Sabi ko nga, nag-ikot na. Nauna na yung bawang, sumunod ang sibuyas, ngayon naman ay kamatis. Hindi ko alam kung anong sunod. Sabi ko nga, maganda rito, i-boycott ang kamatis. Kasi pag nabulok na, mumura yan. Gayon pa man, mga kapatid, naranasan din po natin, hindi lang natin namalayan, pero ang dahilan ng pagtaas ng mga presyo ay ang pagbagsak ng piso na umabot halos 59 ang atin pong galing po yan sa 46, 47, 48, at naging 49. Ngayon, pasalamat sa Diyos. Nag-47 yata. Ngayong, 57 pala, sorry. 57, no? So, nagiging 59. So, imagine ka mga kapatid, konti na lang diferensya ng dolyar sa euro. Ang euro na natiling 62, ang dolyar, nung ang dolyar ay 55, 56, ang euro 61 na. Ngayon, 59 na yung dolyar, 62 ang euro. So, masyado po, at sunod-sunod po, ito po yung pinakakaibang taon dahil 10 bagyo sa loob ng 2 buwan. Ay, 1 buwan lang pala. 1 buwan. And halos kakalinis lang ng mga palayan, dumating na naman ang bagong baha at bagong bagyo. So, hindi po naging madali ang 2025. Gayunpaman, mga kapatid, hindi po yan dahilan na hindi natin kayang pasalamatan ang ating Panginoon. Praise the Lord. Marami pong namamangha sa Pilipino. Sabi pa nga ng mga taga-ibang bansa, isa sa may pinakamahal na bilihin ang Pilipinas daw. Oo, Pilipinas. Kung ikumpara mo sa minimum wage. Kasi ang basihan niyan minimum wage eh. Kagaya niyan, for example, sa Europe, ang minimum ng isang tao sa isang araw ay 80 euro. Pero sa 10 euro, makakain na sila mula umaga, tanghali, gabi. Sa 10 euro. That means 1 hour lang nilang trabaho, makakain na sila ng 3 beses. Sa atin, isang araw mong trabaho, minsan, Starbucks lang. 2 kain, matayog na yung 2 kain, pag marami kang pinapakain, 500, isang kainan. So sabi nga ng iba, sabi nga ng expat nila ni Pastor Charles, sobrang mahal, hindi ko alam kung paano kayo nabubuhay. Kasi ikumpara daw sa sweldo dito, sobrang mahal talaga ng Pilipinas. Sobrang mahal talaga. Pero siyempre, kung ikumpara mo doon sa ibang bansa, mas mura tayo in value, pero ikumpara mo sa minimum wage ng isang tao rito, sobrang mahal talaga ng bilihin. Gayong paman, mga kapatid, ang hindi nila maintindihan, ang mga Pilipino daw, nakangiti pa rin. Pero I think isa yan sa ang dahilan na akin nakikita is that hindi man natin masabing maganda ang dinalang bagay ng mga Kastila sa atin, pero that makes the Philippine Island the only Christian nation in Asia. And that resilience is a product of having hope always to God. Yun po yun na hindi ka nababother doon sa mga nangyayari sa iyo, kundi mas lalo ka pang nagkakaroon ng mga pag-asa. So dito po sa ating church, sabihin ko lang po,
unti-unti na rin po tayong natin na inaayos at ang mga demands po ng ating sound system. Nakita niyo ng mga nakaraan, medyo nagkakaproblema po tayo sa sounds. Ngayon po ay naiayos na po natin ang ating digital mixer and bumili po tayo ng bago na mixer. Praise the Lord. Yan po ay nagkakahalaga. Actually, ang original price niyan ay 59,000 ang isa. Pero nagkaroon po ng promo sila and then at the same time nagbigay pa ng additional discount yung kinunan natin. So nakuha natin siya ng 42,000. So more than 10,000 din po ang ating na-save. Praise the Lord. And looking forward din po ay baka mamaya ay meron pa pong time. Baka makapunta po kami sa Cubao. Bibili po tayo ng another set po nung ating pong speaker para mapalitan na po itong mga passive natin ng speaker. Ito pong dalawa na yan sa unahan, maging monitor, dagdagan po natin ang kagaya sa likod na mga speakers po natin. So, dati-rati ang kuha natin dyan actually ay 28,000 ang isa. Ngayon po kasi ay nabibili siya ng 24,000. So, kunin na po natin sa awa ng Panginoon, God will provide kasi para naman yan sa Kanya. Now, yung ang aking natutunan sa aking buong buhay, basta inuna mo ang Panginoon, hindi ka pababayaan ng ating Diyos. Praise the Lord. Praise God. And siyempre pa, gusto ko rin pong i-appreciate bago po ako magpatuloy, dahil ito po'y panahon, pagsasara ng isang taon, panahon para magpasalamat sa Diyos at mag-appreciate sa mga bagay na pinadala ng Panginoon maging ng mga taong katuwang sa gawain. So alam natin mga kapatid, there is no such thing as one-man band pagdating po sa pag-asikaso sa church. So marami po tayong mga leaders and elders na pasalamatan po. This is not in order, kung ano lang ang maalala, nilista ko lang. So sa mga hindi po mabanggit, banggitin nyo po sa akin at para mabanggit ko po. Praise the Lord. Siyempre, una sa lahat ay aking pinapasalamatan ang ating mga associate ministers po, Pastor Rod and Sister Josie with their family. Praise God. Na nagiging napakalaking tulong, katuwang sa gawain. Praise God. Itong pamilya na ito ay hindi nagbibilang kung ano ang kaya nilang maibigay sa Panginoon. Despite na kahit kami mag-usap, alam ko kung gaano kahirap din ang kanilang kalagayan. Praise the Lord. Pero patuloy pa rin na kung ano ang kanilang iniisip na mission and vision sa ministry ay nagpapatuloy kahit na gipit or kahit na maluwag. Praise the Lord. And may the Lord bless their businesses na sumusuporta din po sa kanila. Ang Isabela and Obra di Cape. Yan. Siyempre, pinapasalamatan ko rin si Pastor Charles and Sister Nieben sa kanila pong sacrifice. And kung makaakyat po kayo mamaya doon sa taas, halos kunti na lang po, matatapos na po ang ating tambayan sa roof deck. At yan ay sa pangunguna ni Pastor Charles at ng mga mens po natin, no? Sila Brother Jen, Brother Gilbert, Brother Jojo, Brother June, and sila Brother Runiel, sino pa? Brother Luen, yun, yung mga katulong ko doon eh. Yung iba, hindi ko na maalala eh. Sila Brother Marvin pa dati, aywan ko kung sinong ano. Basta ang hindi ko mabanggit, banggitin nyo na lang, ha? Praise the Lord. Siyempre, pasalamatan natin ang ating music team po natin. Praise the Lord. Sa pangunguna ni Sister Jubel, no, na kahit anong nakaraan, nag-worry ako kasi ang kanya mismong problema yung lalamunan, and praise God na ngayon ay unti-unting nababalik yung lakas ng kanyang lalamunan. Praise the Lord. And siyempre sa music natin, Brother John Fondales and Brother Rismo, sila po yung mga elders po natin dyan. Praise the Lord. At siyempre sa lahat ng mga musikero natin. Ayun. And
Hindi ko nababanggitin kasi maubos oras ko eh. Sa lahat din naman ng mga singers po natin. Siyempre, pasalamatan natin ang nangunguna sa ating mga youth boys po natin, Brother Jess, and youth girls po natin, Sister Hersia. Ayon. Pero parang bilang na yung mga masayang araw natin. No? Sabi ko nga, siguro naman hindi ko kayo mamimiss. Hindi naman daw. Praise the Lord. And siyempre, wala dito ngayon, pero pasalamatan natin si Sister Janice sa ladies po natin. And sa men's naman ay si Brother Jennifer Dumugan. Praise the Lord. Siyempre pa, ang laging active na departamento ng ating CSA and ushering sa pangunguna ni Sister Val. Praise the Lord. And Sister Ann, doon sa likod, lahat ng mga nag-aasikaso sa inyo papasok, ayan, sila yan. And siyempre sa ating sounds, Brother Junji, Brother Mar, wala po rito. Matinding sacrifices po nila kasi kailan nila mag-spend ng minsan kalating araw. Parang nung nakaraan, parang anniversary nyo ba yun there? Nung yung araw na yun. Kaya hindi nyo naman sinabi sa akin na anniversary pala nila. Pero sinikap ni Brother Junji talaga na matapos muna yung basic na pag-set up. Sister Val, sorry Nabasa ko na lang sa post na kaya pala nagmamadali si Brother Junji na makauwi kasi nga may date pala sila ni Sister Val. Sorry. Sa Panginoon naman yun. And siyempre, binabati rin po natin ang ating multimedia team. We appreciate greatly sa ating multimedia sa panguna ni Sister Nieven and Sister Hersia at mga designers po natin dyan at mga nag-online po na mga streaming technician po natin. And pinapasalamatan din po natin ang ating mga decorations po na lagi nag-iisip kung paano mapagandang simbahan natin. Sister Beth Tugap with Attorney Aton, no? Wala si Attorney Aton, wala si Attorney, no? Wala, oo. Pasalamatan natin kasama ang ilang mga ladies po natin na nag-aano ng mga kortina, mga ano. Ayan, minsan may mga nagmi-message sa akin, Pastor, simbahan nyo ba yan? Sabi ko, ang ganda. Di ba? Actually, hindi naman ako ang niyan. May mga tulong-tulong po yan, no? Ang ating decoration team. And siyempre, ang ating walang kapagurang church caretaker at admin po natin dito, Brother Juby. At siyempre, pasalamatan na rin natin si Sister Minalyn. Ayon. Na lagi ang sumusuporta at ang kanilang mga anak. Siyempre, sa mga elders po natin, salamat kay Brother Rismo and Sister Julie. Praise the Lord. Brother Jujo and Sister Marivic. Brother Gilbert and Sister Erica. Maraming salamat. Praise the Lord. And siyempre, ganon din kay Sister Juliet at Brother Jen. Ayon. Maasahan mong mag-asawang ito. And siyempre, binabati po natin ang lahat ng mga leaders po natin sa mga outreaches, hindi ko na mabanggit, mga mentors po natin, at siyempre pa sa buong members ng church. Praise the Lord. And siyempre, hindi pwede makalimutan ang aking buong pamilya na sumusuporta, ang aking asawa, Sister Tata, Barbie, and Gideon. Praise the Lord. And nakalimutan ko pala banggitin din si Sister Ann and Brother Joel. Ayon. So panahon po na para pasalamatan, siyempre lahat kayo ay bumubuo po ng ating church. Pag wala po kayo, wala tayong church. Kasi alangan naman ako lang mag-isa rito. So, kaya nga mga kapatid, sa pagkakataon ngayon ay narinig natin na maraming mga testimonies, may ups, may downs, may tama lang, may kailangang operahan, may kailangang bigyan ng antibiotics. Pero ang lahat ng ito mga kapatid ay may mga dahilan ng ating Panginoon. At ang isang pasalamatan natin
ay ang experience na kaya mo pala ang mga ganong mga bagay. And so, yung mga paparating pa, kakayanin mo rin. Praise the Lord. Kaya actually, sa totoo lang, ang pinaka-antidote sa lahat ng bagay, kung minsan, maaaring nagtatanong ka, Lord, bakit parang hindi ako nabibless? Bakit yung iba nabibless, parang ako hindi? Feeling mo lang yon. Kasi dapat ang gawin mo, bilangin mo. Di ba? Yung mga natanggap mo sa Panginoon. Wag mo nang bilangin yung hindi mo natanggap. Ang bilangin mo yung natanggap mo sa Panginoon. Praise the Lord. And so, kantayin natin. Ayan, kantayin natin. Ano ba nangyari? Alright, kantayin natin ang Count Your Blessings. Name them one by one. Ayan. Slow mo muna, slow mo para ma-feel nyo. Delay ang utak so bilangin nyo muna isa-isa. Yan. Araw ngayon ng pasasalamat. Andyan ba ang ating ano? One by one, count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Verse 1. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, And it will surprise you what the Lord has done. Come on. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy. Your reward in heaven or your home on high. Come on! Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So we meet a conflict, whether great or small. Do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey. Everybody! Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one.
Ilan na bilang nyo? Or ilan ang maalala nyo? Praise the Lord. And this year, hindi na po tayo magtatagal na mga bagay na ito, nag-usap nga kami ni Pastor Rod, we will not preach today, but rather give you things to remember. So, kanina ang binigay ni Pastor Rod ay 2, right? 2. So, dagdagan ko ng 8 para maging 10. Para mag-complete. Kasi pag 10 daw, completion. Una sa lahat, gusto kong i-remind na ang 2025 ay 5 years ago ay marami na pong mga prophecies, mga predictions na hindi lang po sa Bible kundi maging ng mga scientists na mangyayari po sa 2025. So, the point is, hindi na natin mapigilan yon. Ang sabi ng ating Panginoon na these things must come to pass. But the end is not yet, maybe. But looking forward, ang ating pong paghihirap ay iiksi lang. And ang ating pong tinitingnan ay bago pa man dumating ang kapigatian ng lubusan sa mundong ito, ay darating na ang Panginoon at kunin niya ang church at lahat ng kahirapan natin, mga sakit, ay mapapawi. Sabi ng Revelation, wala ng luha, wala ng pait. Nandun sa langit, mga kapatid, walang problema. Hindi ka na rin tatanda. Praise God. Ang hindi ko alam kung ang matanda babata o ang bata tatanda at papantay ang lahat ng mga mukha. Praise God. Hindi ko lang alam. God knows. Ang importante, nandun ka. Yun lang ang importante. Doesn't matter kung uugod-ugod ka dun sa langit, definitely, babalik ng Panginoon yung lakas mo. So may 8 bagay lamang po tayong alalahanin, mga kapatid, sa 2025. And hindi muna ako magdi-discuss ng ating pong topic dahil na-discuss ko na partially yan sa ating year-end. And number 1, God commands us to go. Yan pong isipin po natin. Baka sa hirap ng buhay ko minsan, naano tayo nadidiskarel. Narinig ko na, Sister Beth yata yun, na parang dahil nga marami siyang naramdaman na maraming mga bagay, parang ang feeling mo, wala ka na rin ganang gumalaw, no? Parang ayaw mo na, kumbaga parang gusto mo magpahinga, parang iniisip mo, wag mo nang gawin muna. Pero mga kapatid, hanggang dumating ang ating Panginoon, kailangan nating gumalaw. Praise the Lord. Ang sabi, basic lamang po ang ibibigay ko sa inyo, Matthew 28:19, go ye therefore and teach all nations. Meaning, ang target ng Panginoon is not just only a family next to you or a village next to us, but also other places, other nations to be reached. And baptizing them, of course, ang utos sa atin ay pangalan. Dapat ang bautismo may pangalan. Kaya nga, mga kapatid, ang iba dito nila inuulit, ang kanilang bautismo ay I baptize you in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Mga kapatid, hindi po yung katuparan ng utos. Yun ay inulit mo ang utos. At kung sino man ang nag-utos sa'yo, maiirita sa'yo. Diba? Kung nga inutusan ka, bumili ka ng pako, tapos sabi mo lang, bili ako pako. Hindi ka naman umalis. Bili ka pako, bili ako pako. Bili ka nga pako, bili ako pako. May nangyari, wala. Wala kasi hindi mo sinunod ang utos. Inulit mo lang. Yun yung pagkakamali ng karamihan. Pero actually, mga kapatid, ang hindi alam ng maraming mga denominasyon ngayon, na isa ito sa confusion na ibinigay ng dyablo
para ang mga tao ay hindi mabautismuhan sa totoong pangalan at sa tamang pangalan. Ang pangalan na inuutos sa atin ay isang pangalan. Makita po ninyo, singular in form, name, and that name is no other than, sabi ng Acts 4:12, there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved but the name of Jesus Christ. That is why, nung sinunod dito ng mga apostol, lahat ng kanilang mga alagad, lahat ng mga naniwala sa kanila, they baptized them in the name of Jesus Christ. Wala kang may mabasa na sumunod dito na nagsabi, I baptize you in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Dahil ito po'y nagpapatunay na ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo, may isang pangalan lang. At ang pangalan ay si Kristo Jesus. Jesus Christ is the name above every name. Praise the Lord. And so therefore, mga kapatid, isipin natin lagi, God commands us always to go. Hindi po pwedeng mahinder ang ating evangelism effort, ang ating pag-share, ang ating mga paghikayat ng mga kaluluwa dahil lang sa meron tayong mga kabigatan, meron tayong problema, meron tayong sakit. Mga kapatid, dahil kapag nakita ng dyablo na sa mamagitan yan, pwede ka palang mahila, pwede ka palang mapigilan, dagdagan niya. Kaya tama yung sabi kanina ni Pastor Rod, dapat kahit mahirap, kahit hindi maganda, magpasalamat ka sa Panginoon, maglingkod ka pa rin sa Panginoon, parang dyablo walang mapilian. Wala siyang butas na mahanapan para mas lalo kanyang pahirapan. In fact, mga kapatid, di ba, sabi ko nga, pinapayo ko nga, pag masyadong matraffic, manalangin kayo, baka pabilisin niya. Kasi ayaw niyang nananalangin ka. Praise God. Kuhanin niya? Di ba, galit na galit ka sa traffic, kaysa para kang kulang-kulang na lang magmura sa traffic. Ang gawin mo, manalangin ka habang traffic kasi wala ka namang magawa. Hindi mo naman matulak yung sasakyan. Hindi mo naman mapalipad yung sasakyan. Hindi mo naman masabihan ng driver na bilisan. Dahil kahit anong gawin, may traffic talaga na mas nauna pang naglakad kaysa sumakay. Pero mga kapatid, isang bagay na magawa mo sa mga panahon na yan, mag-pray ka sa Panginoon. At kapag marami kayong nagpipray, pag nakita ng dyablo na hindi maganda pag matraffic, baka palusutin kayo. Praise the Lord. Number 2, gold is not always the goal. We love gold, we like gold, we need gold. But gold is not the goal. Amen? Sabi ng Biblia, Mark 8:36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Hayaan na ninyo yung mga nag-aabol na magiging richest man on earth. Hayaan na ninyo yan dahil hindi yan makakatulong sa kanila. Kahit gaano kayaman ni Henry C., nag-wheelchair pa rin sa huling araw niya. Amen? Wala pong pagkakaibang buhay pagdating na sa dulo. Sabi pa nga, everyone is equal in the grave. Pag nandun na sa graveyard, lahat ng tao pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Walang luxury sa graveyard. Kaya dito lang yan ang luxury. Pero mga kapatid, gold is not the goal because ang mahalaga ang kaluluwa. Yung kaluluwa mo. Hindi ko kayo pinipigilan na mag-desire ng higher level. Hindi ko kayo pinipigilan na mag-acquire ng mga material things because that is necessary and it is not wrong and evil until you love money. Because money is not evil, but the love of money is the root of all evil. Kaya nga mga kapatid, gusto man ng Diyos na i-bless kayo, pero mas gusto ng Diyos na iligtas kayo. And so, ang pagsisikap ninyo, magbubunga yan. Ang inyong faithfulness sa Diyos, magbubunga yan. Pero sinisiguro ng Panginoon na dapat hindi makaapekto yan sa inyong paglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya ngayon pa lang, gusto nyong yumaman, maghanda na kayo, ilagay nyo sa isip, sa puso ninyo, ang pera ay blessing lang, hindi yan
ang ultimate na dapat mong i-desire sa buhay mo, because kahit ano pa man ang mangyari sa iyo, maangkin mo man ang buong mundo, pero kung mawala mo ang iyong kaluluwa, the Bible says, what shall a man give in exchange of his soul? Wala pong kapalit. Kaya nga, sa mga karamihan sa atin dito, hindi naman mayaman. Tama, ang iba tama lang, ang iba naman ay mahirap. Pero kung naghirap ka na sa lupang ito, bakit hindi ka maglingkod sa Panginoon? Kasi mga kapatid, unfair sa iyo kung tutusin. Dapat isipin mo, unfair yun. Naghirap ka na sa mundo, maghihirap ka pa sa impyerno. So kung naghirap ka na sa mundong ito, dapat baguhin mo. Kahit man lang sa eternity, kahit man lang sa kabilang buhay, makabawi ka, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Maka-enjoy ka ng buhay, mga kapatid. Praise the Lord. And number 3, spread the gospel, not the gospel. Sabi ng Ephesians 4:29, let no corrupt speech proceed out of your mouth, but only what is good for the building others up as the need may be, that it may give grace to those who hear. Ibig sabihin, mga kapatid, siguraduhin natin, ang lahat ng ating mga salita, makabless sa ibang tao. Pag hindi makabless, huwag mo nang sabihin. Pag hindi makabless, huwag mo nang gawin. Pag ipag-isipan mong maigi, ang sasabihin mo ba, ang gagawin mo ba, ay makabless sa ibang tao? Pag yan ay makabless, makabigay ng grace sa iba, gawin mo. Dahil kapag hindi mo rin gawin yon, maging kasalanan sa iyo. So dapat ang mga bagay na ito, mga kapatid, mas piliin natin na tayo ay bearer of the gospel. Don't you know that in our tongue, it is a tree of life? And it can be a curse. Pwede ang sumpa, pwedeng buhay ang dala ng ating mga bibig. And that is why, pagka tiningnan natin mga kapatid, may dalawang tree doon sa Garden of Eden. The other one is the tree of life, but the other one is the tree of knowledge of good and evil. So that's actually gossip. Isa yan sa part ng gossip, no? Yung knowledge of good and evil. Kasi ang nangyayari dyan, yung taong walang alam, binigyan mo ng masamang kaisipan. So lalo nang nagiging masama. Ito bang malungkot? Baka mamaya gagamitin niya rin niya na dahilan para gawin niya rin. Ayon. Malaki na ang iyong pananagutan kasi nanganak na. At yung nanganak ulit. Ayan. So mga kapatid, kailangan ang lalabas sa ating mga bibig is a tree of life. Meaning, pag merong tayong taong makausap, mabubuhay siya, lalakas siya, tatayo siya, magsisimba siya, kaysa sa iwasan niya ang church. So dapat, pag-ingatan po natin mga kapatid, dahil itong mga bagay na ito, they are just but simple, pero sabi ng Proverbs 18:8, gossip is so tasty, how we love to swallow it. Oh, napunan ninyo na mas maraming tao ang naniniwala sa fake news kaysa sa totoong news. Magsabi ka ng totoo, hindi pa nila paniwalaan. Gagawa ka ng fake news, yun pang pinaniniwala ng karamihan. Dahil mga kapatid, natural lang po yun, that gossip is so tasty and how we love to swallow it. Sabi pa nga ng ibang version, napakasarap daw ng gossip na kagaya ng isang pagkain na napakasarap, umaabot hanggang sa iyong bituka. So ibig sabihin, mga kapatid, iwasan po natin ang mga bad news. Iwasan po natin ang mga bagay na hindi maganda. Ang isipin lamang po natin is that how we become a blessing to others. And number 4, giving is still better than keeping. Ayan. Sabi ng Proverbs 11 verse 24, one gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give and only suffers want. Yan po ay sa English Standard Version. One gives freely, yet grows all the richer. Anong ibig sabihin? May mga taong nagbibigay, palabigay, pero yumayaman pa. Pero meron namang mga taong ayaw magbigay, tinatago.
nagwi-withhold ng mga bagay na pwedeng ibigay, pero mas lalo pang dumadami ang pangangailangan nila. Nakapagtataka din po ito, mga kapatid, hindi rin po ito maipaliwanag, but that is a law of nature. The more you think of money, the more you lack money. Subukan po ninyo yan. Kaya nga, lagi namin pinag-usapan ni Sister Tata, minsan may mga time na bumababa din ng konti ang ng church, maraming bayaran. Bayaran kasi hindi naman bumababa yan, umaakyat lang. Umaakyat lang. Tapos may mga biglaan pa yan, no? Na mga, minsan tulungan mo, minsan na dagdag sa gasolina, dagdag sa repero. Kagaya lang yan. Ang ating pong turbo ay gumastos na po tayo ng 40,000. 45 dapat. But thank God, nag-negotiate ako doon sa binilang ko ng isang parts at binawasan niya ng 5,000. So, naging 40,000 ang ating gastos. Pero biglaan po yun no? Tapos, may mga bibilhin bigla. Pero, sabi nga namin, huwag mag-isip at magbilang kung ano ang magastos sa church. Kasi the more na binibilang ng pastor, kahit pastor kayo man. Pag binibilang mo ang mga bagay na binibigay mo sa church, mas lalo kang parang nawawala ng pera. To the point na para kang naghihinayang na ibigay na lang yan kasi ang feeling mo wala ka na Parang ubus na. Pero itong sabi ng ating Biblia, sabi ni Solomon, sabi niya may mga generous na mga tao pero mas lalo pa silang nagiging mayaman at meron namang nagwi-withhold pero nauwi lamang sa kahirapan. Mga kapatid, sabi pa ng principle of success, give and it shall be given. Principle po yun. Hindi po natin mabalik. Marami ngayong mga nagpapakalat na ang church daw ay parang money-making machine, parang nagpapayaman lang daw ang pastor. Hindi naman po natin may pagkailan na mayroon naman po talagang pastor na nagpapayaman. Pero mga kapatid, yan ay pamamaraan ng dyablo para i-generalize nila ang church. To the point na pati ikaw, magdududa ka kung ang pagbibigay mo ba ay maganda o hindi. Ang hindi ko rin maintindihan habang naglalakad ako mula pa nung nagbakasyon. Di ba ang bakasyon ay 23 ba yon? 24? Ay 22. Nung Sabado, di ba ang 24 ay Martes. Sabado, di ba 21, tapos 22. Nag-year end tayo, tapos 23, 24 Martes, 25 Wednesday. Mula nung Sabado, Biyernes pa nga, inuman ng inuman. Video okay ng video okay. Walang tigil. Imagine ka mga kapatid kung magkano ang gagastusin mo sa emperador. Kaya nga sabi ng Bible, give unto emperor what belongs to the emperor. Imagine ka, tapos ito pa, minsan isang tao lang yan ang gagastos. Punta kayo sa bahay, mag-inuman tayo. So gagastos sa libo-libo. Pero bakit baliwala sa kanya yun? Bakit baliwala sa kanya maggagastos ng 2,000, pulutan pa lang 1,000? Wala nang pake sa mga presyuhan ng mga mga sahog. Hindi siya nagbibilang kung magkano kamatis. Basta sabi, kamatis 100. Sibuyas. Tapos, gagawa ng pulutan, may higit 1,000. Tapos, magyaya ng mga kaibigan, halika kayo rito. Pagkatapos, ang buong Christmas bonus na punta lang sa espiritu ni San Miguel. Hindi nyo, nakita nyo ba yung illogical na pag-iisip? Pero bakit? Pagdating sa church, 100 lang, parang binibilang mo pa, grabe, 100 talaga na wala sa bulsa ko, napunta sa church. Alay mo yon. Tapos pag may sakit ka, kanino ka pupunta? Sa Diyos din. Hindi ko maintindihan ng tao, sa totoo lang mga kapatid. Pero dapat mag-isip po tayo. Ang mga bagay, dito sa church po natin, ginagarantiya ko sa inyo, everything that you give, returns back to God. Praise the Lord. Sa totoo lang,
ang aking pong proseso, nag-usap nga kami ni Pastor Rod, ever since na wala pa ako may tinatanggap, ako pa lang nagtatrabaho para tuloy-tuloy ang church. Nagtatrabaho ko dati pero hindi ako nang-iempleyo. Sidelines para lang makakuha ng pera, makatayo ng chapel, magastusan ng mga kailangan sa church. Ako nagtatrabaho kasi kulang ang tithes eh. Mula noon hanggang ngayon mga kapatid, ang aming prinsipyo ni Sister Tata, una muna ang church ang maiwan sa amin. Pag walang may maiwan, di wala sa amin. Kung magbigay-bigay kayo ng malaki-laki, may sobrang malaki, o di kahit pa paano makapag-Jollibee. Pero sa totoo lang ako, wala akong hilig sa mga mamahaling kainan talaga. Sa totoo lang, hindi, you know that, wala po akong hilig sa mga mamahaling, kasi lahat naman ng mamahaling pagkain, natikman ko na ng libre. Sa totoo lang, natikman ko na ng libre. Opo. Kasi pagka pumunta ako sa ibang bansa, libre yun eh. Sa hotel, di ba? Ang hotel namin libre. Tapos buffet ang pagkain. Doon sa Germany, ang hotel, libre ang breakfast eh. Buffet. Pili ka lang, siguro may 50 klase ng cheese. Eh lahat pinangtikman ko, wala akong minagustuhan ni isa. Parang gusto ko nga ibalik, inubos ko lang, nakakaya kasi doon siyempre bawal, may sobra-sobra. Lahat ng masasarap na pagkain. Minsan pag napunta rito si Madam, yung taga Singapore, dinadala kami sa mamahaling restaurant. Kaya hindi ko kailang gumastos para kumain ng mamahaling pagkain. But that's my nature. No, hindi ko sinasabi na kailangan nyo gawin yan. That's my nature. Ayoko nang masyadong bongga talaga sa mga ganong klase dahil sabi pa nga ng aking landlady, sabi niya, nainis na ako sa buhay. Sabi ko, bakit nay? Kasi kain lang tayo ng kain para may matai. Napaka-negative naman ng kanyang side. Akalain mo yun ang kanyang tingin, kaya siya kumakain para may matai. Para may madumi. Kaya lang siya kakain dahil para may madumi. Hindi ba dapat kakain ka para may lakas ka? Yun ang positive side. Kakain ka para may lakas ka. Yung sa kanya doon siya sa negative. Oh. Pero sa totoo lang mga kapatid, kaya nagkaganito ang buhay natin dahil sa pagkain po. Di ba? I-trace ninyo. Ang Babylon nahulog dahil sa lasingan. Naglasingan, nagpiesta. Nadisgrasya ang Babylon. Pati si Belshazzar nadamay. Dahil nag-inuman sila sa saro ng templo, doon na tinapos ng Panginoon ang kanyang paghahari. So mga kapatid, ang pagbibigay natin sa Panginoon, hindi naman humihingi ang Panginoon sa aking pagkakalam. You cannot give if you don't have. That's very basic. The reason why you can give, it's because you have. And the reason why you have, because God had blessed you earlier. Ibig sabihin, na-bless ka na ng una eh. So kaya ka may ibibigay kasi na-bless ka ng una. Ngayon kung hindi ka na-bless doon, wala kang mabibigay. Pero pag sinabi mong may maibigay ka, na-bless ka ng Panginoon, ibig sabihin may purpose ang ating Panginoon. So do not withhold, take note the word what He should give. Hindi po dito sinasabi na basta ka lang magwaldas na magwaldas. Hindi naman po yung practical. Yung may pera ka tapos, sino dyan ang walang pera? Bigyan ko, take 1,000. Ang dami kong pera ngayon. Tapos kinabukasan, wala ka ng bigas. One day millionaire kung tawagin. Hindi naman po yun. Hindi po yun ang tinutukoy na Panginoon. Tingnan ninyo ang word, what He should give. Ang nararapat na iyong ibigay. Ibigay mo lang sa Panginoon. Praise the Lord. Dahil, ito ngayon, whoever brings blessing will be enriched. Wow. Ganda, no? And one who waters will himself be watered. So, ibig sabihin, kung anong ibigay, ibalik ng Diyos. Kung maging generous ka, generous din ng Panginoon.
Pag ikay kuripot, kuripot din ang Panginoon sa iyo. So mga kapatid, wag po tayong maging kuripot sa totoo lang. Pero ano ba ang kuripot? Ang kuripot, mga kapatid, yung mga taong hindi marunong magbigay at hindi marunong tumulong. Yun ang kuripot. Hindi po yun yung magarbo kung tawagin na pagkapagkain, bumabaha ang pagkain. Pero hindi naman nagbibigay sa church. Minsan hindi ko nga rin maintindihan. Kahit sa Europa, kahit sa ibang lugar, pag birthday, gumagastos 10,000. Opo. Pero kapag ambagan, matayong ng 500. Pero sa birthday, ilang may birthday? Kung 5 kayo sa bahay, 5 beses kayong gagastos. Kasi bawat isa may birthday. Magkano na yun? Kung tutuusin, kung tutuusin. Kaya nga, mga kapatid, minsan, tandaan natin, ang binibigay sa atin ng Panginoon, hindi para sa luho, kundi para ikaw ay maging blessing naman sa iba. Hindi masama ang bumili ng iyong kailangan, hindi masama ang bibili ng mamahaling gamit para sa iyong sarili. I don't mean that. Pero dapat hindi masacrifice ang iyong dapat ibigay sa Panginoon sa mga luho mo. Kaya nga, ang pinakamagandang procedure, tama yung ni Sister Juliet. Sister Juliet ba? Or hiwalay muna? Sister Candy, hiwalay muna, saka gastusin ang sobra. Ganun naman talaga eh. May nagbigay sa iyo 1,000 ngayon, ang 100 hindi masakit, iwalay mo na, kalimutan mo na yon. Kasi pag umabot ang binigay sa iyo 100, masakit na sa mata, masakit sa puso, masakit sa bulsa ang 10,000. Kaya pag iniwalay mo na, baliwala na yon, kalimutan mong meron ka. Wag mong tingnan, pag nahiwalay mo ng ikapo mo, wag mong tingnan, meron pa naman yan. Para may bala ka pang hiramin. Praise God. Whoever brings blessing will be enriched. One who waters will be himself watered. Now, number 5. Nagkamali ako rito. Focus on vision, not fission. Physics to Physics. Pero pwede ko namang ilagay dyan ang division. Focus on vision, not division. Pero pinili ko po yung fission because fission means the splitting or breaking up of something into parts. Ibig sabihin, hati-hatiin ang isang bagay. With that actually, ang splitting, there is force na tinatawag. Force. Ibig sabihin, may puwersa. So, may intention. Ayan. So, sabi pa ng 1 Corinthians 1:10, andyan, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Pag sinabing judgment, hindi yung hukuman mo yung tao, kundi yung yung decision making mo, no? Yung decision making. Now, wala tayong mapapala sa 2025 kung tayo ay magkawatak-watak. Kung tayo maghati-hati. Kung meron kang gusto, iba rin ang gusto ng iba rin yung gusto ng iba rin yung iba. Sabi nga rito, we must have the same mind. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng pagkakasunduan. Hindi naman ito isang tao lang ang nagdi-decide, kundi lahat tayo ay nagbibigay ng ating mga kaisipan. Whichever is the best mind wins. Ibig sabihin, pagka nagustuhan ng karamihan, yun po ang masusunod. Basta ang titingnan po natin, ano ba ang vision na inilatag sa atin ng Panginoon? Both personal, family, and ministry. Titingnan po natin, ano ba ang vision na tinutukoy ng Panginoon sa ating buhay? So vision, not fission,
or division. Number 6, you must love discipleship, not discipleship. May isang instansya na hindi maganda. Habang nagdi-discipleship si Pablo, ang sabi ng Biblia, there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep. And as Paul was long preaching, he sank down with sleep and fell down from the third loft, akaya mo third floor, and was taken up dead. So habang nagdi-discipleship si Paul, nakatulog itong si Eutychus. At anong nangyari? Kamatayan. That's literal. Pero mga kapatid, there is a deeper advice na sinabi ng Apostol Pablo in Romans chapter 13 verse 11, and that knowing the time, and now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Ibig sabihin mga kapatid, palapit ng palapit ng palapit ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Kaya huwag na pong matulog. So ang tinutukoy po dito mga kapatid, hindi lamang literal na natutulog ka, kundi ang iyong espiritu ay natutulog. At alam niyo ba kung anong natutulog? Buhay pero walang may ginagawa. Buhay pero hindi nakapag-isip. Buhay pero ang kanyang sarili na nagpapahinga, pero ang kanyang isip at puso wala. Hindi gumagana mga kapatid. Alam niyo ba ang tawag po dyan ay parang hibernation? Nag-hibernate. At para ang sleep ay disenyo ng Diyos sa tao para na mag-restore ng kanyang katawan. Kaya tayo nagkakaganito, pag wala po tayong tulog, maaga, lahat po tayo hindi na po umabot sa ganitong mga edad. Pag walang tulog. That's literal sleep. Pero ang tukoy ng Panginoon dyan is not sleep as sluggard, but rather rest. So magkaiba yung rest. Pero ang tinutukoy ni Apostol Pablo rito is that natutulog na tayo sa ating mga paglilingkod. Alam niyo pag natutulog, buhay ka nga, pero walang may nangyayari. Buhay ka, pero hindi gumagana. Yan po, hindi po dapat tayo nananatiling tulog. Dahil sabi pa nga, now it is high time to awake out of sleep. Ibig sabihin, dapat gumising na po tayo. Huwag na po tayong maglagay sa ating mga kaisipan ng mga bagay na hindi po natin. Alam niyo pagka natulog ka, tapos gigising ka, di ba? Parang minsan ayaw mong magising, lalo pat lumampas ka na ng alas 6. Pag lumampas ka ng alas 6, matulog ka umuli, alas 10 ka na makagising. Ang feeling mo, pagod ka. Ang feeling mo, parang inaantok ka pa rin. Pero alam niyo mga kapatid, ang payo, para mabalik ang iyong, ano bang tawag dyan? Yung parang na maalimpungatan ka. Pagkagising mo raw, maligo ka na kagad. O, pag bumalik ka pa sa bed, disgrasya. Pati almusal maskip. So, pag gising mo, dapat maligo ka na kagad. So, anong ibig sabihin? Ang punto is, dapat maghanap tayo ng mga bagay na magbigay sa atin ng reason to be awake. Kaya nga sa paglilingkod natin dito sa Panginoon, dapat may dahilan ka. Bakit hindi mo kailangang matulog? Bakit hindi mo kailangang magpahinga? Dapat maglagay ka ng dahilan at isa na rito na binigay ni Apostol Pablo na dahilan. Dahilan para gumana ka, dahilan para magkaroon ka ng lakas ng loob. Mga kapatid, dahil malapit na ang ating kaligtasan. Malapit nang dumating ang Panginoon. So isipin mo na lang mga kapatid, kung dumating man sa punto na ikaw ay parang wala ng ganang maglingkod, parang wala ka ng ganang magsimba, parang wala ka ng ganang mag-participate sa church, isipin mo na lang, rapture na mamaya. Pag inisip mo yung rapture na mamaya, I don't think mga kapatid, kung lahat tayo nakakaalam na rapture na mamayang gabi, palagay ko may pila sa labas
At pagkatapos ang service natin, tigo 1 hour para ma-accommodate lahat. Ang kaso, hindi yan sinabi ng Panginoon. You know why? Para malaman ng Panginoon, sino ba talaga ang may puso sa paglilingkod sa Panginoon? Up man o down man. Maganda man ang mood o hindi man maganda ang mood. Maganda man ang feeling, hindi man maganda ang feeling. Ang isip pupunta pa rin sa bahay ng Panginoon. Dapat sa 2025, mga kapatid, wag na po nating hayaan na matulog ang ating mga kaluluwa sa paglilingkod sa ating Panginoon. And number 7, second to the last, praise, not freeze. Ibig sabihin, mga kapatid, sabi ng Psalms 30 verse 12, so that I may sing praise to you and not remain silent. Sa worship, iba yung worship na malamig. Sa prayer ninyo, alam ninyo na ang inyong prayer ay hindi malang uminit. Amen? Sabi pa nga, mga kapatid, a worship is not a worship without the Holy Ghost. Kaya kung magsamba ka lang at magsigaw-sigaw ka lang dyan at sasayaw, okay din yan. Pero mga kapatid, kung hindi ka makakunik sa banal na Espiritu, walang worship na nangyari. Hindi ka nakasimba sa Diyos. Abutin mo talaga ang level na yan. Huwag mong hayaan, mga kapatid. Lagi natin nire-remind, personal ito na task. Personal ito na mission mo. Every time you come to the house of God, kailangan bago ka umuwi, umabot ka sa level na meron kang connection sa Espiritu ng Panginoon. Alam mo kung hindi ka naka-take off. Alam mo na ang iyong Espiritu na nanatili sa lupa. Pero alam mo rin na umangat ka hanggang doon sa trono ng ating Panginoon. In your worship and in your praises to God, mga kapatid, huwag mong hayaan na okay lang na magiging freeze ka. Alam ninyo lahat pala ng mga bagay, hindi maganda pag sumobra ang lamig, nagiging malutong pala. Oo, nagiging malutong. Alam nyo ba na kung ang katawan pala natin ma-frozen ito? Pag hinataw to, putol to. Oh, pagbasag niya, putol talaga, as in. Kasi naging brittle lahat eh. Pag buhay ka kasi elastic. Oh, elastic. So pag sinuntok ka, gumaganyan lang yung katawan. Pero pag frozen ka, pag sinuntok ka, balik ka agad. So mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, pray therefore that your flight may not be in winter nor in Sabbath days. Anong ibig sabihin? Panahon na taglamig sa paglilingkod at panahon na nagpapahinga ka sa paglilingkod sa Diyos. Delikado po yun. Pasalamat ka kung hindi pa mag-rapture bago ka makabalik. Kaya sabi ko sa mga nag-backslide, dapat magpasalamat sila ng husto sa Panginoon pag makabalik sila sa Panginoon na hindi pa dumating ang Panginoon. Ang problema mo, pag nandun ka sa labas, nag-enjoy ka sa labas, saka dumating ang Panginoon, yun ang problema mong malaki. Kaya nga mga kapatid, baka may mga nagbabalak dyan, mag-isip-isip. 2025 na po. Pasara na ang kalendaryo ng Diyos. Anong gagawin natin? Tuloy-tuloy lang. Sabi nga rito, Lord my God, I will give you thanks forever. Ibig sabihin, ang pagpasasalamat sa Panginoon, ang pagsasamba sa Panginoon, ang pagpupuri sa Panginoon, dapat wala yung tigil. Dapat wala yung expiration. It is forever. Dito lang mayroong forever, mga kapatid. Sa mundo, walang forever. Sa Diyos lang. Kaya nga, mga minamahal, pagka nagsamba tayo sa Panginoon, i-rebuke mong sarili mo, gisingin mo, pag hindi man lang nag-iingay sa Diyos. Ha? Pagka nakontento ka sa worship na ganyan-ganyan lang, parang pinapatulog mo ang kaluluwa mo. Naghihili ka. Kasi ang gusto ng Diyos, ang worship mula sa puso, at pagkatapos, nagmamanifest sa iyong galaw. Wala tayo dito. Ang apostolic worship,
is not a frozen worship. It is with fire. It is with fire, mga kapatid. And lastly, the church is not complete without you. Amen? Amen? Ano na lang gawin natin kung wala kayo? Sino kakanta? Ano na lang gawin natin kung wala tong mga musician na to? Sinong tutugtog? Ano na lang ang gawin natin kung lahat kayo wala na rito? Sinong magpupuri sa Diyos? Ano na lang gawin nyo kung wala na rin kami? The church, think about this. The church is not complete without you. Amen? Dahil nangangailangan ang Panginoon ng tagapagpuri. In fact, nang dumating siya, ang sabi ng mga Israelita, mga Israelites, nagmamalaki sila, na anak sila ni Abraham, anak sila ni Jacob. At sabi ng Panginoon, huwag kayo magmalaki na mga anak kayo ni Abraham. Dahil kung wala na talagang magpupuri sa akin, sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, maging ang mga bato sa tabi-tabi, lalagyan ko na lang ng mga bibig para merong magpupuri sa aking pangalan. Ibig sabihin, mga kapatid, the reason why God called you is that He wants you to be worshiper. He wants you to give praise into His name. He wants you to worship Him and to praise Him and to magnify His name. May dahilan kung bakit ka dinala dito ng Panginoon. Hindi dapat nakatape ang iyong mga bibig. Hindi dapat nakatali ang iyong mga kamay. Hindi dapat nakatali ang iyong mga paa. Dapat kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu, ginagawa mo. If the Holy Ghost wants you to dance, then you can dance. If the Holy Ghost wants you to praise His name and raise up your hands, then do it. If the Holy Ghost wants you to shout, then shout. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, let everything that has breath praise the Lord. Are you breathing today? Are you breathing today? Hallelujah! Psalms 150 says, praise ye the Lord. Praise God in His sanctuary. Kaya may permiso po tayo para purihin ng Diyos sa lugar na ito. Don't worry. May permiso ka para sumayaw, para sumigaw, para magpalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise Him in the firmament of His power. Praise Him for His mighty acts. Ano bang ginawa sa iyo ng Panginoon? Ano ba ang bagay na kamangha-mangha na ginawa sa iyo ng Panginoon? You must have reason to praise Him. Sabi nila, Pastor, parang wala kasi ako masyadong na maisip na parang malaking bagay na nakamtan ko para magpuri sa Panginoon. Mag-isip-isip ka dahil nakatayo ka. Palagay mo pag inalaw ng Diyos na hindi ka nakatayo, maliit na bagay? Palagay mo kung sinabi ng Diyos na hindi ka na makabangon, maliit na bagay? Kung palagay mo hindi ka na makataas ng iyong mga kamay, hindi ka na makalakad, palagay mo maliit na bagay? Isang malaking bagay ang makarating sa bahay ng Diyos na malakas at buong puso at kaisipan mo ay kaya mong maibigay sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya! Sabi pa nga, sa mga instrumento, purihin natin siya. Sabi niya, praise Him in the trumpets. The trumpets, praise Him in psaltery and harp. Praise Him with the timbrel and dance.
Ayan, may permiso tayo para sumayaw sa ating Panginoon. Praise Him with the string instruments. Come on! And the organs. Oh, hallelujah! Praise Him with loud sounding cymbals. Praise Him with a high sounding cymbal. Oh! Let everything that has breath praise. Let's dance. Let's run. Let's enjoy the presence of the Lord. Come on.